Sorry guys, medyo napahaba. Second voiceover natin ng Kawasaki Ninja 650 yan. ER6F, yung N yata yung naked. So medyo nakakalito kasi Ninja is N pero naked siya so siya yung Z. Yan. Pagkakasyahin natin yung mga gusto nating sabihin sa Ninja in what 45 minutes after almost 10 to 11 years of use. Yan. So long-term review siya na quick lang, quick voice over. Yan, gusto nating sabihin na ito, oil filter. Yung oil filter niya is local lang. Hindi mo siya kailangan hintayin sa kasa. Hindi mo siya kailangan pre-order or indent. Vic filter lang, mabibili mo siya sa mga suking auto supply. Mabibili mo nga siya sa Ace Hardware before. C806. Tapos, ang change oil niya is 1.8 liters lang. Mas malaki yung oil capacity niya pero pag change oil na 1.8 lang. So kailangan mo lang bumili ng isang litro at 0.8 yung mga pang scooter pero syempre hindi pang scooter na oil. Kung meron ka ng oil filter tool, magagawa mo siya sa bahay, hindi mo na siya kailangang ipagawa sa kasa or maghintay or pumila. Sobrang laking tipid. Yan, bukod sa tipid sa change oil and maintenance nito, ang headlight nito stock pa. Ang taillight stock pa. LED na. Favorite natin yung pagka-V nito. As in, kabisado natin yung itsura nito from 100, 200 meters. So, pag nakakita tayo ng kapwa ninja, yan, feel natin na mag-high sa kanila. Pero syempre, ang isa sa pinakapanalo dito at pinakapanalo pa rin ever, kahit hanggang ngayon, is yung seat height. Kasi binago na nila yung sa sa bagong Ninja 650 or 400. Napakababa ng seat height nito pero tamang-tama lang yung luwang para sa mga katulad ko medyo matangkad. Adjust ka lang ng konti sa likod, medyo okay na. Hindi mo kailangan palitan yung foot peg, tsaka yung shape ng upuan, makakapili ka eh. Sa bandang harapan, doon yung pinakamababa. Sa bandang likuran, mas malapad siya, mas comfortable in some ways, tapos mas maluwang for taller riders like me. Hindi lang yon. Yung handlebar niya, sobra ang pakikisama. Yan. Naka-riser na yung bar, pero naka-riser din yung stem. Pero, syempre, pag pinihit mo siya, mapipili mo yung distance nung kamay mo sa bar. So, pwede siyang mas malapit, pwede siyang mas malayo, kung ano yung mas comfortable sa'yo. So, in terms of comfort, one of the best ito before and even today. Sa challenges naman, meron din, pero very, very manageable. Siyempre, wala namang gamit na hindi nasisira. Nasira din siya, kahit na hindi ginagamit, nasisira siya. So, dapat ang big bike, ginagamit consistently kahit short rides lang. Compared to a BMW or Ducati, sobrang affordable ng parts niya. Tsaka, available siya usually dun sa Alabang, sa Kawasaki plant. Meron po tayong Kawasaki plant dito sa Pilipinas. So, all in all, panalo siya. Siyempre, nanggaling din tayo sa ibang brands. Honda, siyempre, panalo din. In terms of maintenance, sumasabay ito sa pagkapanalo. For the specific function na i-name natin, sobrang okay niya. Kapag kailangan mabilis siya. Pag kailangan mabagal, pwede rin. Huwag naman masyadong mabagal. Pero, okay siya, masisingit mo siya. Tamang-tama lang. Pero, siyempre, iba talaga pagka-scooter. So pag kailangan, madadala mo naman siya sa work kahit anong oras, kahit sobrang rush hour na traffic. Yun lang, mas marami ka lang na pahinga. Ang dami naming pinagdaanan nito ni Ninja. Ang dami ko ring natutunan. Yan, 10 to 11 years. Pero medyo maiksi lang yung mileage niya kasi ginagamit lang talaga natin siya for work. Sobrang okay, sobrang panalo. Yan, sana in the future magkita ulit kami. Kawasaki brand, panalo po.